Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, ilang araw na rin to na ilang araw na rin na nagva-viral to. Ngayon ko lang siya re-reactan. Actually, nung August 20 pa. Ay, hindi. Kahapon. Dalawang araw. August 20. So, ito yon no? Si... Yung sa Akbayan Party List, are, dinrowing kasi siya na ganyan. No? Ayon sa pagkakaano ko, parang stroke ba siya? Stroke victim? Kasi parang yun ang pagkakaintindi ko pero basahin natin, no? Kasi kaya pala siya nakaganon. Lagi siya nakaganon. Tapos dinrowing siya na ganyan. Sabi nga akbayan, seseryosohin ng artist na patabinging gumuhit sa mukha ni Percy. Walang intensyon manakit o pagtawanan ang kondisyon ni man. Ano yon? Aksidente lang na na-drawing mo? We have taken serious note of this incident. Sabi ganon. Ang sabi dito sa caption, ito ang mariing tugon ng Akbayan Party List sa artist na humingi ng paumanhin matapos gumuhit at mag-post ng caricature ni Representative Percy Sendanya na umano'y nangungutya sa kondisyon ng kongresista. Stroke survivor pala. Kaya pala ganon. Akala ko nakaugalian niya na yung ganyan. Pero alam ko pag stroke, di ba? Ewan ko. Kaya pala sa isang side, no? Walang intensyon manakit or pagtawanan ang kondisyon ni man. Ano yon? Aksidente lang na na-drawing mo? Di ba? Nauna nang humingi ng paumanhin ng artist na si Richard Art at sinabi niya na hindi intention manakit o pagtawanan ang kondisyon ng sino man at inamin na hindi niya naisip ang magiging epekto ng kanyang drawing. Tinanggal na rin niya ang post. Gayunpaman, iginiit na akbayan na may malinaw na hangganan ang political satire at diskriminasyon, lalo na kung kapansanan ng isang tao ang ginagawang katatawanan. Do foolish things and reap the consequences. Dagdag pa ng partido. Well, kung magkakaso naman siya dito, no, do sa artist, karapatan niya naman yun. Lalo na pag na-feel niya talaga na-humiliate siya or ano, di ba? Under sa batas, karapatan niya naman yun. Kung meron man na, ano yun, ano, ito yun, si Richard Art. Pero, ano yung aanuhin mo yung itsura, ano ko na rin, ko, hindi naman kayo, no? Hindi naman kayo. Pero, common na yung ganyan yung laitan ng itsura Si Jack nga, no? Si Jack yung, yung ngongo. 'Di ba? Bugbog sarado din yun sa, sa mga anti-Duterte 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama, pero wala lang, no? At napansin ko din, no? Akbayan to, 'di ba? Sinearch ko, kayo nga gumagawa kayo ng mga effigy na ganito Yung mga ganyan, no? Minsan nga, meron ako nakitang, ito, mapula ang mata. 'Di ba kinukutya nyo yung pagiging, nito? Drug use. Kasi 'di ba yun nasabi kay BBM, drug user daw. Form of art din to Ito nga, ginawa nyo Hitler din si Duterte noon. Hindi ko pinagtatanggol to mga to ha, pero kung halimbawa, sasabihin nyo dahil na nakarikature kayo nung iba, paano pa itong mga ginawa nyo na ito? 'Di ba? Dahil kapansanan, yung sa kapansanan 'yon. Pero
Panahon pa pala ni Gloria Macapagal Arroyo. Dami nyo nang sinunog na caricature na ganyan eh. No? Pero at the end of the day, karapatan niya naman yun. Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi niya pwedeng gawin yun. Kaya lang parang ang babaw na pumatol ka sa ganito. Pero kung talagang nasaktan siya no, doon sa dulot na itong drawing na to, di, okay lang. Pero hindi ako law expert ha. Pero this alone, kung magkakaso ka, I don't think na ano to. Yung siguro yung sa batas under na diskriminasyon sa PWD siguro. Pwede. Ikulitin nyo nga si Airvlog na i-content ito. Regarding sa batas. Pero kung pananaw ko, kung feel niya naman magkaso, di ba? Wala naman nagbabawal dun. Okay lang. Lahat naman tayo, iba-iba ang iba-iba ang dahilan ng pwedeng ikasakit ng ating damdamin. Merong iba na to tolerate. Merong iba, sabihin mo na tumaba ka ngayon masakit na sa kanya yon, 'di ba? Iba-iba naman ang ng emosyon ng tao. Kaya lang yung mga ganito kasi, yung mga ganyan, common na yan eh. 'Di ba? Both sides may ganito eh. Hindi nga lang ikaw mismo, pero I'm so sure yung mga supporter mo may ganyan din, 'di ba? Bahala kayo. Kung feel niya, go. Next. Ito naman, punta naman tayo kay Ma'am Rosemar. After nung ang kulit nito, no? Parang may nalalaman pa siya magdedemanda daw yata. Sa ko ba nabasa 'yon? Saan ko ba nabasa 'yon? Yung parang maghahanda daw ng legal siya. Saan ba 'yon? Anyway, inayos niya naman na. Ayan Kasi ang problema, Ma'am Rosemar, dumaldal ka pa ng ng justifications mo dito eh. Sa mga ganyan Nagpaliwanag ka pa kasi na nagpaliwanag. Sana after nung may na-receive ka reklamo, ginanito mo na lang. Alam ko naman na walang perpektong tao. Pero kung dumiretso ka na ng ganito, kasi yung unang mga pahayag mo, parang ang lagay kasi kasalanan ng buong mundo, ikaw lang ang walang kasalanan. So ito naman, to be fair naman, mas organized na. Piso per parcel, let's go. Pero para lahat happy, uuwi lahat na may minimum rate. Na-realize mo, no? Mayayari ka ng dole. Na-realize niya, mayayari siya ng dole eh. Kaya inayos mo eh. Kasi marami na nagreklamo. Di minimum rate niya na. Pero kapag sobra minimum rate ang nabalot mo, makukuha mo pa din ang sosobra. At ang pinakamaraming mabalot per day, may bonus pa. Ayan ha. At yung mga pumunta kagabi at umuwi ng malungkot, PM Rose pa. Para makuha ang kabuuan ng per day na minimum rate. Bumabawi. Kasi last time, hanapin ko yun nasa nasa wall ko yun eh, yung parang magdedemanda siya. Asan? Para naman kasinta ngayon, men. Ano ba? Ano yun? Ayan ayon dito sa Truth Slaps, Rosmar says attorney is preparing demand letter amid packing job claims. Merong ginagawa na ni attorney ang demand letter, buti sana kung totoo lahat. Ito Pero naisip niya kung mag-attorney siya,
mas mayayari siya doon. Kasi lahat ng legalities titingnan. Pati yung pag ano. Kaya, syempre, no choice. Ito yung ginawa niya. Pati yung mga umuwi na malungkot PM para makuha yung ano, di ba? Ang, wag kayong mag-alala. Di ko pa rin kayo hininga ng requirements. Kung dati kayong bilanggo, papasukin ko pa rin kayo sa property namin. Lahat naman ng tao nagbabago. Basta wag lang sisirain ang tiwala ko. No requirements need. Pati si Roseman nagbago din. Oh. To be fair naman, oh. Kaya lang, ba't parang walang upuan? May upuan naman pa. May pagkain pa. Sarap ng pagkain, oh. So, pwede dyan? So, pwede magtrabaho dyan? Pansit Canton ba? Ay, hindi. Talagang pansit naman talaga, oh. Okay na rin, oh. Sobrang happy na mga nagbabalot ng parcel. May pa-food and drinks tayo. Malapit na ma-ship ang Rosemar, Cagayaco, Alpha, Arbutin, Neo. Merienda muna sila, Pamos Cafe sa loob yan. Diba? Kaya naman pala eh. Bakit kailangan mag-start tayo sa pagiging tuso at kailangan may mangyari pang hindi maganda para baguhin. Actually, ano na yan eh. Basic na yan eh. Pag may pinatrabaho kami, nakahanda na dapat na pagkain. Lalo na kung piso per parcel, di ba? At least maliligaya sila, oh. Di ba? Very good, Ma'am Rosemar. Super very good dito sa ginawa mo. Di ba? Dumaan pa kung saan-saan. Mafi-fix naman. Tamo. After nito, wala nang issue. Kaysa yung ang malimit na pagkakamali kasi ng iba, no? Pag na-call out sila, di ba, na-call out, ang dami pang binabanat na ganire. Sobrang need ng work para daw sa peace. Tamo ha? Ganyan. Muna kami sa taas. Bumulshit ka pa kasi ng ganito eh. Kung after ng ganyan, sorry po. Tring! Sabay ganito, no? Sabay ganyan. O, ayos na. Wala nang problema. Hindi ka na pag-uusapan. Diba? Hindi yung ang dami pang kyaw-kyaw na kung ano-anong mga kabulshitan na dahilan pa. Pero very good ka, Ma'am Rosman. Super very good ka. At least inayos mo. Wala naman na sigurong magko-complain. Next issue. Ito, no, nung August 21, sabing ganon, kabataan na dinidisiplina sa pamamagitan ng pamalo, pananakit, mas nagiging violente ayon sa isang eksperto. Kinontra ni Dr. Lian Alampay ang paniniwalang epektibong paraan ng pagdidisiplina sa kabataan ang pamamalo. Sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong July 1, 2026, sinabi ni Alampay na maraming salik ang maaaring makaapekto sa pagiging bayolente ng isang individual, kabilang ang paraan ng pagdidisiplina ng mga magulang. Ayon sa kanya, ipinapakita ng mga pag-aaral na mas marahas na parenting ay maaaring, hindi naman kailangan marahas ang parenting eh. Mamaya pag-usapan natin ha, maaaring may ugnay sa mas mataas na posibilidad na magkaroon ng violent behavior ang mga bata. The more harsh the parenting is, the more likely the children will grow to be violent. Hindi, mukhang ako, hindi ko naman tinututulan, expert ito eh. 'Di ba? Doktora siya eh. Hindi ko naman tinututulan to, kaya lang mukhang namimiss yata ni doktora yung point, no? Hindi naman para bugbugin mo yung bata. Yung pagiging violente, hindi naman violente kung yung bata nakaranas ng isang palo. Kasi yung pagpapalo kasi,
ang dahilan nun, ayaw mo nang maulit-uli yun eh. Yun ang dahilan nun, yung hindi na maulit. Yung sinasabi mo na violent, no? Yung talagang binubugbog ang anak, yun yung mga talagang makakatanim ng galit ng bata. Yung talagang binubugbog na akala mo lola ba yon or nanay, yung nag-viral dati, yung sumisigaw na yung bata, tama na po, yung gumagano na yung bata. Iba naman yun, hindi disiplina yun. Pambubugbog na yun. Halimbawa, no, ako ganito natatandaan ko, no, yung tatay ko, yung pag magsisinturon siya, una muna, sasabihin niya muna kung ano yung ginawa kong mali. Tapos sasabihin niya, ito magtatanda ka na pag naranasan mo to. Alam ko, kaya nagawa sa akin yon dahil doon sa ginawa ko. Hindi yung trip niya lang, yung for example, bilang mo ako ng alak, tapos hindi ako mahanap ng tatay ko. Ang tagal ko umuwi, tapos bubugbugin niya ako. Hindi ganun. Hindi yun dahil may galit, kaya papaluin. Papaluin kasi may ayaw ng maulit. At pinapaintindi yung dahilan kung bakit siya pinalo. Dumadating naman ang point na pag naging okay kami, nagtatawanan naman na kami. No? Kahit nanay ko ganun din, no? Pagka nagalit ang nanay ko na pinalo niyo ako, sasabihin niya ako, ano ba ang ginawa mo? Medyo pagalit, no? Medyo pagalit. Pero sinasabi niya sa akin, ano ba ginawa mo? Ba't ganon? For example, no? Yung naitapon ko yung nakalimutan ko na yun kung ano man yung naitapon ko. Basta may ginawa ako na may nakasira ako ng gamit. Naitapon ko ba or something? Sinong gumawa nito? Di syempre kami magkakapatid, manginginig na kami. Sinong gumawa nito? Di ituturo na yung may kasalanan, no? Halika dito. Alam mo na yung mangyayari pagka, di ba? Hindi yun dahil, yung trip lang na, umalis ka nga sa tabi ko. Hindi ka aalis. Bush. Hindi naman ganun. Namimiss niya lang siguro yung point ni doktora. Kasi sa totoo lang, kung tama to, no? Kung tama ito, granting na tama ito, bakit sa henerasyon ngayon, di ba, wala na yung ganyan masyado? I don't know, meron pa rin ba? May nagaganyan pa rin ba yung disiplinang ganyan? Bakit may nagraratratan pa rin sa school? Bakit may nagsasaksakan pa rin dahil maluluwag na yung mga parents ngayon? Di ba? Yung mga panahon ng sinturunan nung araw, ilan ang mga naging successful na na professional under sa ganung pagpapalaki. 'Di ba? Marahil ang tinutukoy kasi dito, yung violente na na yung nambubugbog na talaga. Yung halos hindi na maintindihan ng bata yung dahilan. Na ang feel lang ng bata, trip-trip lang yung pambubugbog yun. Pero kung naiintindihan ng bata na kaya siya ginanyan, kasi nakagawa ako, kasalanan ko din eh. Yun ang dapat na importanteng ma-inject ng nagdidisiplin dun sa bata. Kung bakit ka sasaktan or bakit ka papaluin. Para naiintindihan niya, bakit kita pinalo? Kasi binasag ko po yung yung display o binasag ko po yung baso. Next time mag-iingat na siya. Pagka behave siya, dapat may kapalit din 'yon. Dapat may reward din. 'Di ba? Hindi lang yung palo lang. Ganun lang naman ng kasi ganun yung naranasan namin eh. 'Di ba? Kaya lang meron talaga mga parents na
Siyempre, makukulit yung bata, no? Hindi nila kaya yung ganyan. Siyempre, simpleng makulit lang yung bata. Hindi, hindi palo, gulpi ang ginagawa eh. Iba naman yun. Siyempre, tutol din naman ako dun. Dapat enough lang na, para magtanda. 'Di ba? At the same time, hindi ko naman kinontra itong sinabi nitong eksperto na to. Kasi, pag nagdebate kami nito, malamang talo ako dyan. Eksperto yan eh. May tinapos yan eh. Baka lang, siguro hindi lang naintindihan yung konteksto ng sinabi ni Doktora. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.